Sa gitna ng kasalukuyang digmaan ng Israel laban sa masasamang kapitbahay nito, mahalagang tandaan na ang Biblia ay nagbibigay ng paliwanag ng mga pangako at katiyakan mula sa Diyos sa Israel. Bilang sa mga pangakong ito ang pangakong protektahan at pahalagahan ng Israel. Ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit mula noon hanggang ngayon ay hindi kayang pagbagsakin ng mga kalaban ng Israel. Bagkus ay mas lalo pa itong lumalakas kahit nag-iisa lamang ito sa gitnang silangan. Ano nga ba ang sekreto ng Israel? Tunay nga bang pinoprotektahan ng Diyos ang bansang ito? Ayon sa nakasulat sa Biblia, ang pangangalaga ng Diyos sa Israel ay parang katulad ng pagprotekta ng isang agila. Tulad ng isang agila na nagsasanggalang sa kanyang pugad at nanatiling malapit sa kanyang mga anak na ibinubuka ang kanyang mga pakpak upang gabayan sila at dinadala sila sa itaas. Ang Panginoon lamang ang umakay sa kanya, walang hindi kilalang Diyos ang kasama niya. Dito ang Diyos ay inihalin tulad sa isang agila. Isang ibong kilala sa lakas at matalas na pangitain. Kung paano ang isang agila ay masigasig na nag-aalaga sa kanyang pugad at nagmamasid sa kanyang mga anak, aktibong inaalagaan at pinoprotektahan ng Diyos ang Israel. Ang larawan ng pagbuka ng mga pakpak nito at pagpapalipad sa mga ito ng mataas ay naghahatid ng pakiramdam ng banal na proteksyon at patnubay. Ang pariralang ang Panginoon lamang ang nanguna sa kanya ay idiniin ang tanging papel ng Diyos sa pagprotekta at pamumuno sa bansang Israel. Kaya kung heograpiya ng Israel ang pag-usapan, ay hindi ito mahirap na sakupin ng mga kalabang bansa. Kumpara sa iba pang heograpiya sa buong planeta, ito ay hindi masyadong sagana sa mga pagbabago sa topograpiko. Marahil maliban sa mga taas ng Golan, ito ay topograpikong mas mababa kaysa sa mga kapitbahay nito sa hilaga at silangan. Ito ay manipis, wala itong makabuluhang natural na hadlang sa tubig sa paligid nito. At dahil sa ang Israel ay walang strategic depth o mga maaring magagamit upang maprotektahan ang kanilang bansa, ang pinakamahalagang lihim na sandata na lamang nito ay ang tinatawag na embrera. Nasa salitang Ingles ay no choice. Kailangan nilang ipagtanggol ang kanilang tahanan at pamilya. Sinimulan nila ito noong mga nakaraang dekada nang ang mga bansang Arabo ay nagdeklara sa kanilang layunin na patayin ang bawat lalaking Hudyo, babae at bata sa bansa. Ang tanging nagagawa na lamang ng mga Hudyo noon ay tumalikod at magdasal at manalig sa Diyos hanggang sa dumating ang panahon na kailangan nitong umasa sa ibang bagay at ang mga bagay na napunta sa Israel ay ang Israeli Defense Forces. Marahil ang pinakamay karanasang militar sa modernong panahon, pinakamahusay na sinanay, pinakamahusay na may gamit na puwersang militar na binuo sa mga prinsipyo ng mabangis, mabilis at epektibong maneuver na may kombinasyon ng magkakaibang pagkipagtulungan ng puwersa sa hangin, lupa at tubig at higit sa lahat ay ang pagkakaroon ng mga masisipag at malulupit na mga intelligence. Sa tuwing inaatake ang Israel, palaging ang mga kaaway nito ang nagpapasimula ng mga salungatan. Oo, tama ang narinig mo, amigo. Ang mga kalaban ng Israel ang unang naghahanap ng gulo. Kaya ang Israel ay agad na nagpapatupad ng kanilang plano sa laro ng pagtatanggol. Unang plano na nga dito ay ang ihinto ang pag-atake ng mga kaaway. Kung mapapansin mo, amigo, sa tuwing inaatake ng mga kalaban ng Israel sa pamamagitan ng mga missiles, ay agad-agad na sinasangga ito ng kanilang mga Iron Dome. Mabilis na nakakalkula ng Iron Dome kung saan at alin sa mga missiles na ito ang tatama sa mga matataong lugar. Sa mga Iron Dome pa lang ay nababawasan na ang mga pinsalang may dudulot ng mga pag-atake ng kalaban mula sa himpapawid. Ang pangalawa namang plano na ginagawa ng Israel ay ang mabilis na makakuha ng air supremacy upang suportahan ang ground maneuver. Dahil sa mabilisang pagpapalipad ng Israel ng surveillance sa himpapawid, ay madali na lang nitong namomonitor ang galaw ng mga kalaban at mabilis nitong nasusuportahan ang kanilang puwersa sa lupa. Ang air surveillance ng Israel gamit ang kanilang drone ay nagpapahintulot nitong subaybayan at itarget ang mga kaaway nito ng malayuan gamit ang malalaking sopistikadong airborne platform. Ang pangatlo namang plano ng Israel ay ang mabilis na pagtugon sa lupa. Upang mapigilang makapasok sa loob ng teritoryo ang mga kalaban ng Israel, ay pinalalakas naman ng Israel Defense Forces ang pagkikipaglaban sa mga hangganan.
upang kansilahin ang anumang geographical na tagumpay ng sumasalakay na kaaway. Kung iyong mapapansin amigo, ito ang ginagawa ng Israel laban sa Hamas at Hezbollah na pumapasok sa kanilang mga hangganan. Mabilis nitong tinutumba ang mga kaaway na nagnanais mag-asik ng kasamaan sa Israel. Ang pang-apat na plano ng Israel ay pagsasagawa agad ng ground invasion sa mga teritoryo ng mga kalaban. Dahil sa ang Israel ay napapaligiran ng mga kalabang bansa, numero 1 prioridad ng kanilang gobyerno ay ang kaligtasan ng kanilang mamamayan. Kaya bago pa man makarating ang mga kalaban sa mga pamayanan na malapit lamang sa mga hangganan ng Israel, ay nagbibigay agad ng babala ang gobyerno sa mga sibilyan na lumikas at magtago sa mga ligtas na lugar. At agad din itong naglulunsad ng ground invasion sa teritoryo ng kaaway upang ilipat ang labanan doon at malayo sa mga sibilyang Israeli. Ito ang layunin ng mga hukbo ng Israel sa pagtatanggol sa populasyon ng kanilang bansa. Ang panglima namang plano na ginagawa ng Israel ay ang pagdurog sa mga puwersa ng kaaway, pamunuan at kontrolin ang mga pangunahing infrastruktura upang humantong sa pagsuko ng mga kalaban. Nasa ilalim nito ng lupa nagkukuta. Ito ay upang mahadlangan ang mga kalaban na matagumpay na makamit nila ang anumang mga masasamang plano na kanilang gagawin sa mga Israeli at sa Israel. At upang hindi na ito muling makapaghasik pa ng kasamaan kung pipiliin itong muling simulan ang pag-iipaglaban pagkatapos ng tigil putukan. Kaya para sa Israel Defense Forces ay pinakamainam na disarmahan ang lahat ng kaaway at magpatupad ang demilitarisasyon sa mga nasakop na lugar. Pero alam mo ba amigo na bago pa man o habang kasalukuyang ipinatutupad ng Israel ang mga planong nabanggit natin kanina lang, ay alam mo ba na mayroon pang isang plano ang Israel na labis na kinatatakutan ng mga kalaban? Well, ang planong ito ng Israel ay ang pagpapalawak at pagpapakalat ng kanilang intelligence unit. Ang Mossad ang isa sa pinakamalaking ahensya ng espiya sa mundo na binuo ng Israel. Ang organisasyon na di umano'y kasangkot sa maraming mga plano ng pagpatay sa iba't ibang mga lokasyon. Responsable ang Mossad para sa pagkolekta ng intelligence, mga patagong operasyon at kontra-terorismo. Sila ang naging dahilan kung bakit mabilis na nalalaman ng Israel ang mga planong isasagawa pa lang ng mga kalaban. Kaya hindi na tayo magtataka kung bakit ang nasabing organisasyon ay may taunang budget na tinatansyang nasa humigit kumulang $2.73 billion at tinatansyang gumagamit ito ng humigit kumulang 7,000 tauhan na nakakalat sa iba't ibang panig ng mundo. Kung isipin natin amigo, talaga namang sobrang napakagaling at napakatalino ng Israel para makagawa ng mga ganitong plano at estratehiya na pagtatanggol sa kanilang bansa. Kaya maraming naniniwala na ang bansang Israel ay tunay nga pinagpala at pinoprotektahan ng Diyos. Dahil maliban sa naniniwala ang mga Hudyo sa kanilang mga sarili at mga kakayahan, ay naniniwala din sila na ang Diyos ay laging gumagabay sa kanila, anuman ang pagsubok ang dadating sa kanilang bansa. Amigo, anong masasabi mo sa ating topic ngayon? Tunay nga bang pinoprotektahan ng Diyos ang bansang Israel? O sadyang siniswerte lamang talaga ang bansang ito? Well, comment down your opinion para mapag-usapan naman natin ang iyong reaksyon patungkol dito.